Ayun. Okay, sobrang lakas na. Ayan po, e-bike, may power po to kanina. Gumagana yung alarm pero ayaw tumakbo pag iturotol natin. Pero naayos na natin siya. Ituturo ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. So ayan na po siya. So tara, punta tayo sa tutorial. Totol, so i-unlock muna natin. Mapapansin nyo, gumagana din pati alarm. So ibig sabihin, okay yung fuse dito. Hindi na natin siya kailangan tignan kasi makikita naman natin dito na gumagana siya. Kasi pag sira yung fuse, wala talaga yung isang supply. Problema dito is meron siyang power pero yun o, mag-stack up siya, parang mano na siya konti, so nawala na, yun o, second, third, wala, parang gumano na siya konti pero nawala na, hindi naman siya stack up, yun o, umikot naman siya ng maayos, smooth. So try natin siyang i-troubleshoot. So yun po, di ko pa po siya nabuksan pero chinarge ko muna siya kasi nga nag-red kanina. So umikot siya. Ito, tinanggal ko yung charger. Tapos kung meron kayong tester, set nyo sa 200 volts na DC. May butas yan siya dito sa dalawa. Yan o. Tusok natin dyan. Tapos meron siyang output na 55 volts. Ibig sabihin nagcha-charge siya. So umikot yung gulong kasi pag charge ko no, yan o, insert natin ha. Ayun, nag-charge siya. So pag i-on natin, full charge kasi nga naka-charge. So pag pigain natin siya, yun o, umikot. So ibig sabihin, may problema sa battery. Kasi apat kasi battery nito, baka may bumigay na isa. Yun o. Yun, umikot siya. Hindi ko pa siya na-backclass. So at least, wala doon ang problema. Dito lang yan sa bandang battery. Kasi mandar siya ngayon kasi may nakasupport na charger. So tignan natin yung battery. Baklasin natin itong apat na screw. Ayan. Ayan, so inugot ko muna yung charger. Tanggal na din natin yung takip. So set natin siya sa 20 volts DC. Then isa-isahin natin i-tester yung battery. Ito 12 volts. 12 volts din. 12. Yun. Ay, ito pala. Yan, oh. Ay, maluwag. Maluwag lang. Dapat higpitan natin kasi naglo-low amp siya. Kaya pala gumano lang siya konti. Ito talaga pag maluwag yung mga battery. Ayan, nag-spark. Yan pala siya. Yan, maluwag lang. So, kahit sa mga motor customer, kung lagi kong sinasabi sa kanila, higpitan talaga yung battery. Kasi nakakasira talaga din yan. Lalo na sa motor, masisira yung regulator natin dyan. So, yan umitim na nga siya. So, check nyo talaga yung battery. Dapat mahigpit. Yan nag-spark siya. Yan, uminit na din to. Ayan nalusaw na. So, yan So, kailangan talaga mahigpit yung pagka-install natin sa battery. I-tightening natin sila. Same lang yan sa electrical natin sa bahay na kapag lumuwag, nag-high ampere yan siya, at lumalakas ang consume ng kuryente natin kasi may umiinit na nga ng wire. Yan, pero ingat lang sa pagigpit na ito, hindi dapat ikot dito. Umiikot kasi yan siya, dapat hindi yan tatama kasi sobrang lakas na ng voltage dito, nasa 48 volts na kasi tig 12 isa nito. So sinira sila, nag-spark ng kusa. So, ganun lang pala. Kaya pala bigla lang daw itong nag-shutdown habang tumatakbo. Kasi nga, umiinit na siya. Yan higpitan natin Pero careful lang. Dapat hindi talaga ito sasama. Nalusaw na kasi siya. Kumalawang na. Kasi nag-high ampere na siya. So, ganun lang pala yung issue niya. So, unahin ko sana higpitan kanina. Pero inuna ko na lang yung pag-test ng voltage. Pakita ko sana sa inyo kung may maluwag ba. May maluwag nga. Then dito pa sa output mismo lumuwag. So try natin. Hindi na siya naka-charge. Kanina naka-charge yun So ayun,
Okay, sobrang lakas na. Yan o. Baka makakain yung wire. Okay, ulitin natin. Yun. Hindi rin pala siya lobat. Kanina lang pala siya na nag-weak. Kasi nga, hindi na niya na-detect itong sakto na voltage ito kasi maluwag. Yan o. Iinit yan siya. Yan o. Nalusaw na. Yan o. May kalawang na siya. So, kailangan mahigpit yan siya. Yung mga screw natin. Dapat naka-tightening tayo dyan. Tandaan din lang yan. Kahit sa motor, kailangan natin yan siya mahigpit. Para di masira yung charging natin. Yan o. Sobrang lakas na. Kasi naka third gear siya. Second. First. Ayan. 25. 35. 45. Goods. So at least hindi dito ang sira. Yun doon pala. So again, sa mga gusto mong pa-repair ng e-bike, hindi po ako magaling sa e-bike pero alam naman natin yung mga basic troubleshooting kasi nagre-repair naman tayo na kahit ano dito, mga sasakyan, motor, electronic, appliance at saka electrical, kaya lahat ma-trace naman natin ng madali. So punta tayo doon sa mga basic step. Doon talaga tayo sa basic muna. Hindi muna natin sa babaklasin. Mag-troubleshoot muna tayo, trial and error sa mga easy way kung saan tayo dapat magsimula. So yun lang pala ang sira niya, o hindi naman talaga siya sira, na lumuwag lang. So okay, maraming salamat and Ricky Newton sa YouTube and Ricky Newton din po sa Google Map from Tulil, Davao City. So working na siya.